grabe daw talaga ang nangyayari kasi nga, puro kurakot. Bago may sinasabi si Ping, meron parang toll. Halimbawa, may isang private contractor na siya ay may project doon sa isang distrito na contractor din yung congressman. Siyempre, siya ang nag-project, hindi yung kumpanya ng congressman. Meron siyang parang tong na 6%, sabi ni Ping Lacson. Lagay yun, Oo, mabigat, Kaya nagkakandaloko-loko Yan, Eto pa. Sinabi rin nitong si Chanco, Toby Chanco, na mabigat din ang nangyayari. Kaya puro tipid. May walang graba. Kasi walang bakal. Saan mo naman kasi kukunin kung 40% right away? Sa 100 piso, 60 pesos na lang ang napitira doon sa kontraktor. Di ba? Kaya pala Meron pang bibigyang mga DPWH. Bago, syempre, kailangan kumita ka naman. Kaya, alam mo, eto ang sasabihin ko, Tingin ko lang naman, eto ay aking opinion, hindi to fact. Tingin ko bakit natataranta silang ituloy yung impeachment na hinain nila. Kasi ang dami nang nakabantay. Nandyan si Ping Lacson. Binuking na sila ni Toby Chanco na it's not about accountability. It's about money. Pagkatapos, nag-expose na si Congressman Ungab. Then nagdemanda na si Vic Rodriguez sa Korte Suprema para usisain yan. Nagdemanda kami sa Ombudsman. Baka hindi na nila ma-pull off yung ginawa nila noong taong ito na nanuhol sila para pumirma lahat ng mga kongresista. Plus, yung lame duck factor na patapos na ang term ni Pangulong Marcos, lame duck na. Hindi na ganun kalakas kasi patapos na Ganun talaga Natural yan sa politika. Kaya mga kasama, understandable kung bakit nagkukumahog sila ngayon na maituloy ito. Ano kaya? Ilan ka lang kayo. Blablabla. Teka muna bago tayo, ito importante ito, mabigat ito. Di ba merong binulgar si Congressman Sid Ungab na yung mga automatic appropriation daw ay dinadagdagan, nilalagay sa mga unappropriated at kung anik-anik pang mga proyekto kung saan madaling magnakaw. Di ba nag-privilege speech siya? Ang sabi? Sabi nga niya, meron daw 14 laws na nilabag yung GAA 2025 kasi yung mga automatic appropriation, dinadagdagan, hindi daw pwede yun. Paano yun? Kasi ang Pangulo, nagsasumitian ng yung NEP, yung sinasabi natin, hindi si Willie NEP yung National Expenditure Program. Yan ang mga gusto niya, yan ang mga priority project niya. Sinasabi niya, parang wish list yan. Sinasabi niya sa Kongreso, ito yung mga priority ko, halimbawa flood control, national defense. Pero of course, by virtue of the provisions of the Constitution, laging ang unang-una ay edukasyon. Okay. Tama yun. Bakit daw yung mga gusto ng Pangulo dinagdagan, hindi daw pwedeng dagdagan yun? Pwede pang bawasan yun. Pwede, pero hindi pwedeng dagdagan. In-explain niya doon sa forum sa New Kamuning noong Sabado, itong nakaraang Sabado, kasama namin si Jimmy Bondok, kasama namin si Jigs Magpantay. Yan, at saka si General Virgilio Garcia. At via Zoom kasama namin si Mayor Magalong. Na sinasabi yun nga, yung mga revetment, yung mga harang, grabe daw talaga ang nangyayari kasi nga puro kurakot. Yun daw dapat nakabaon ng 9 meters. 1 meter lang. Kasi saan mo kukunin yun? Bago may sinasabi si Ping, meron parang toll. Yung toll sa parang yung parang yung pasintabi. Halimbawa, may isang private contractor na siya ay may project doon sa isang distrito na contractor din yung congressman. Siyempre, siya ang nag-project, hindi yung kumpanya ng congressman. Meron siyang parang tong na 6%, sabi ni Ping Lacson. Lagay yun, Oo, mabigat, Kaya nagkakandaloko-loko Yan, Eto pa. Sinabi rin nitong si Chanco, Toby Chanco, na mabigat din ang nangyayari.
Kaya puro tipid. May walang graba. Kasi walang bakal. saan mo naman kasi kukunin kung 40% right away? Sa 100 piso, 60 pesos na lang ang napitira doon sa kontraktor. Di ba? Kaya pala eh. Meron pang bibigyang mga DPWH. Bago, syempre, kailangan kumita ka naman. Oh, grabe. Halimbawa, itong basong ito, Opo. itong cup na ito, baso tuloy. Tasa. Tasa. Ang halaga nito ay 100. Sabihin mo sa akin, gawin mo lang yan 40 pesos. Anong mangyayari dyan? Di syempre, ninipisan mo to. Ito, black and white na lang. Yung tangkay, maliit na lang. Baka wala pang tangkay. Yung ilalim, manitis na lang. Di ba? Hindi na makintab. Syempre, magsasuffer yung quality. Ganon talaga yon. Kita mo. Kaya, alam mo, eto ang sasabihin ko, ha? Opo. Tingin ko lang naman, ito ay aking opinion, ha? Hindi to fact. Tingin ko bakit natataranta silang ituloy yung impeachment na hinain nila. Baka mabuksan uli. Hindi yung nga. Mga problema nila. Hindi natin alam yon. Okay. Oo, pero kaya natataranta silang ituloy yung impeachment. Kasi baka sa February 6, 2026, di ba sabi ng Korte Suprema, February 6 na lang muna kayo mag-file. Okay. Baka pagdating ng February 6, 2026, hindi na sila makaraise ng pondo mula sa public money pangsuhol doon sa mga kongresista na pipirma. Kasi ang dami nang nakabantay. Nandyan si Ping Lacson. Binuking na sila ni Toby Tiangco na it's not about accountability. It's about money. Mga project, ginawa nilang leverage. Pag hindi kayo pumirma, yung mga nakahold na proyekto nyo, hindi re-release. Di ba? Pagkatapos, nag-expose na si Congressman Ungab tungkol dun sa mga violation ng 14 laws, including yung Universal Health Act na hindi binibigay sa PhilHealth, dinediretso sa mga unprogrammed. Pati yung mga foreign funded, dinediretso sa unprogrammed. Wala na. Yung foreign funded, may specific na proyekto yun And budget. Then nagdemanda na si Vic Rodriguez sa Korte Suprema para usisain yan. Nagdemanda kami sa Ombudsman. Baka hindi na nila ma-pull off yung ginawa nila noong taong ito na nanuhol sila para pumirma lahat ng mga kongresista. Plus, yung lame duck factor na patapos na ang term ni Pangulong Marcos, lame duck na. Hindi na ganun kalakas kasi patapos na Ganun talaga Natural yan sa politika. So, yun ang problema. Kaya natataranta sila, baka hindi na nila ma-repeat performance. Masyado ng maraming ginastos. Ipit na. Ipit na. Ipit na. Yan ang problema. Kaya mga kasama, understandable kung bakit nagkukumahog sila ngayon na maituloy ito. Unfortunately for them, na naig ang rule of law sa Supreme Court at sa Senado. Kaya, kailan na lang kayo. Blablabla. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes Yes Yo Topacio. Pagkatapos sa mga commercial advertorials, patapos sa paalalahan po ay Just in News. At this moment kasi nagkakaroon pag-tune oras.